Kailan na malaki ang ginagampan ng papel ng apoy sa buhay ng tao. Pero kung minsan, ang apoy din ang nagiging sanhi ng mga nag-aabong pangarap. Ako po si Richard Gutierrez. Samahan ninyo akong suriin, busisiin, himayin ang anatomy of a disaster, nag-aapoy na unos. Ilang araw matapos tupukin ng apoy ang higit 300 kabahayan dito sa Culiat, Quezon City. Muling nagbalik ang mga residente para itayo ang kanilang mga tahanan. Isang masaklap at magastos na pangyayaring maaari sanang naiwasan. Noong nakaraang buwan, nagimbal ang mga residente ng compound na ito sa barangay Culiat, Quezon City nang biglang sumiklab ang apoy sa kanilang lugar. Ang sabi ng pamangkin ko, sunog, sabing ganon. Di ngayon, pagkita namin malaki na apoy, naglagablab lang bigla. Ay, mahirap na eh. Pagkita namin malaki na apoy, nilabas ko yung mga bata. Mabilis na nagsilikas ang mga residente. Kanya-kanyang bitbit na kung ano mang mailigtas nila mula sa malaimpyerno ng apoy. Umabot sa Task Force Charlie o ikawalong alarma ang sunog. Kinailangan pang tawagin ang ibang fire stations at volunteers upang rumisponde sa sunog. Gayunman, nahirapang rumisponde ang mga bumbero dahil sa makitid na daanan sa lugar. Umabot ng 5 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang iniwang pinsala o trahedya. Sa kasamaang palad, isa ang namatay. Mahigit 1,000 naman ang tuluyan ng nawalan ng tirahan. Isa na rito ang pamilya ni Rosie, 30 taong gulang. Masakit talaga po kasi yung mga gamit mga naitinda. Tapos, pero pasalamat pa rin kami kasi wala na saktan sa amin. Sa kabila ng masaklap na dinanas, muling bumangon si Rosie kasama ang pamilya at itinayo ang kanilang munting tahanan. Mahirap talaga tanggapin pero ito, pilit pa rin inaano nga bumabangon. Malungkot nga, masaya pa rin kasi ito nakikita-kita pa rin kami. Nakababahala ang bilang ng sunog sa Metro Manila sa pagpasok ng taong 2011. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nasa halos 700 sunog na ang naganap sa Metro Manila mula Enero hanggang Abril ng taong ito. Kaya naman pilit na pinapayuhan ng lahat na maging alerto upang maiwasan ang mga ganitong uri ng trahedya. Narito ang ilang iwas sunog tips mula sa BFP. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente sa inyong lugar. I-report kaagad sa mga otoridad ang mga nagja-jumper ng kuryente. Kung may sira sa kawad, saksakan, switch at iba pang electrical fixtures, ipakumpuni agad sa lisensyadong elektrician. Kung hindi ginagamit, patayin ang mga ilaw at appliances. Huwag magsaksak ng maramihan o ang tinatawag na octopus connection. Ilayo rin sa mga mainit na bagay ang mga kahoy, papel, kortina at anumang madaling masunog. Ilayo sa mga bata ang posporo at lighter. Tsaking walang butas o tagas ang kalan at LPG tank. Sa mga nagaganap na sunog sa bansa, daan-daan ang nasasawi. Libo-libo ang nawawalan ng tirahan at milyon-milyon ang naiiwang pinsala. Pero kapag sapat ang paghahanda, laging maingat at parating alerto, tiyak na may iwasan ang malalaking pinsalang dulot ng pagsiklab ng apoy. Ang mga elemento naman sa pagsisimula ng super fire, alamin sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.